Sa bawat lugar, may mga kwento na pilit binabaon ng panahon. Mga pangyayaring ayaw nang balikan. Mga pangalan na binibigkas na lamang sa bulong. At alaalang nananatiling nakakapit sa mga pader, puno at ilog. Sa isang tahimik na bahagi ng South Sipaka, Bagumbayan, Sultan Kudarat, may isang lugar na para sa marami ay ordinaryong ilog lamang. Ngunit para sa ilang nakakaalala sa madilim na gabing iyon, ang ilog ng South Sipaka ay naging saksi sa isang pangyayaring nag-iwan ng takot at lungkot sa isang komunidad. Isang gabi noong 2009, habang ang karamihan ay natutulog at ang tunog lamang ng tubig at mga nilalang sa paligid ang maririnig, may mga taong nagtungo sa ilog para sa isang simpleng gawain. Ngunit hindi na sila nakabalik gaya ng dati. Mula noon, nagbago ang katahimikan ng lugar. Ang dating huni ng mga palaka ay naging paalala ng isang masakit na alaala. Ang dating daan papunta sa ilog ay naging daang may kasamang pangamba. At ang tanong na iniwan ng gabing iyon ay nananatili pa rin sa isip ng mga nakarinig ng kwento. Ano nga ba talaga ang nangyari sa gilid ng ilog ng South Sipaka? Dahil may mga kwento na hindi natatapos sa pagkawala ng mga tao. May mga kwento na patuloy na bumabalik tuwing sumasapit ang dilim. Bago natin simulan ang kwento, nais ko lamang ipaalala sa inyo na mag-subscribe at i-like ang ating video. I-hit mo na rin ang notification bell para sa mga future upload natin. Maraming salamat po. Nangyari ito noong January 17, 2018. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nilo, isang matagal ng residente ng South Sipaka, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Hindi ako sanay magkwento ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero may isang pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Marami na akong pinagdaanan sa lugar na ito. Pero ang gabing iyon ang nag-iwan ng pinakamalalim na marka sa aking alaala. Hindi ako ang taong madaling maniwala sa mga kwento tungkol sa multo o mga bagay na hindi ko nakikita. Lumaki ako rito, kabisa ko ang ilog, ang mga daan at ang tunog ng gabi. Alam ko kung alin ang normal at alin ang kakaiba. Pero noong gabing iyon, may nakita ako na hindi ko maipaliwanag. Galing ako sa bukid at pauwi na ako. Madilim na noon. Ang buwan ay halos hindi makita dahil natatakpan ng mga ulap. Tanging ilaw lamang ng aking flashlight ang gabay ko habang naglalakad sa gilid ng ilog. Habang papalapit ako sa pangpang, may napansin akong kakaiba, Sir Vince. Biglang tumahimik ang paligid. Karaniwan sa lugar na iyon, malakas ang huni ng mga palaka kapag gabi. Pero ang sandaling iyon, parang may nag-utos sa lahat ng nilalang na manahimik. Huminto ako, Sir Vince, at doon ko siya nakita. Sa kabilang bahagi ng ilog, may isang lalaki na nakatayo. Hindi siya gumagalaw,
Hindi rin siya nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa direksyon ko. Noong una akala ko ay isa lamang siyang residente na pauwi rin. Kaya tinawag ko siya. "Pare, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Walang sagot, Sir Vince. Inulit ko ang tanong, pero ang tanging narinig ko ay ang agos ng tubig. Itinaas ko ang flashlight ko para makita ko siya ng malinaw. Doon ko napansin na parang luma ang kanyang damit at basa ang buo niyang katawan. Nagtaka ako, Sir Vince, dahil wala namang ulan ng gabing iyon. Naramdaman kong nanlamig ang aking katawan. Hindi dahil malamig ang hangin, kundi dahil may kakaibang pakiramdam na parang may mali. Dahan-dahan akong umatras at sa isang iglap, kumislap ang ilaw ng aking flashlight. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang lalaki, Sir Vince. Walang yabag, walang tunog na paglalakad, walang kahit anong bakas na may taong naroon. Nang gabing iyon, hindi ako naglakad ng mabagal. Halos tumakbo ako pauwi. Hindi ako lumingon kahit ilang beses kong naramdaman na parang may sumusunod sa akin. Kinabukasan, hindi ko agad sinabi sa iba ang nangyari. Akala ko baka isip ko lang iyon dahil sa sobrang pagod. Pero nang ikwento ko ito sa isang matandang kapitbahay, bigla siyang natahimik. "Anak, hindi lamang ikaw ang unang nakakita sa kanya," sabi nito sa akin, Sir Vince. Napatingin ako sa kanya. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sabi niya, matagal na raw na may mga taong nakakapansin ng isang aninong nakatayo malapit sa ilog. May ilan daw na maririnig ang tawag, may ilan namang nakakaramdam lamang ng presensya. Pero walang gustong lumapit, Sir Vince. Dahil ayon sa mga matatanda, may mga bagay na mas mabuting hindi naguluhin. Mula noon, nagbago ang aking ugali. Hindi na ako dumadaan sa ilog kapag gabi, Sir Vince. Kapag kailangan kong pumunta roon, sinisigurado kong may kasama ako. Maraming taon na ang lumipas mula noong gabing iyon. Ngunit hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang huni ng mga palaka at ang agos ng tubig sa gabi, naaalala ko ang lalaking nakita ko sa kabilang pangpang. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung bakit siya naroon. Pero isang bagay ang natutunan ko. May mga lugar na hindi lamang puno ng alaala. May mga lugar na parang may sariling kwento. At minsan, kapag tahimik ang gabi, ang lugar mismo ang tila naghihintay na may makinig. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rogelio. At matagal na akong nakatira malapit sa South Sipaca, Bogombayan, Sultan Kudarat. Noong itayo ang bagong tulay na nagdurugtong sa South Sipaca at Santo Niño, South Cotabato, naging malaking pagbabago iyon para sa mga tao sa aming lugar. Mas naging madali ang paglalakbay. Mas mabilis na ang pagpunta ng mga magsasaka, estudyante at naghahanap buhay sa kabilang panig. Ngunit kasabay ng bagong tulay ay may isang kwento na nagsimulang kumalat. May mga nagsasabing may isang matandang babae raw na nagpapakita sa tulay tuwing gabi.
Noong una, hindi ako naniniwala, Sir Vince. Para sa akin kasi, mga kwento lamang iyon ng mga taong natatakot mag-isa sa madilim na daan. Hanggang isang gabi, pauwi na ako galing sa kabilang barangay. Medyo gabi na noon at halos wala nang dumadaan sa tulay. Habang naglalakad ako, napansin kong may isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng tulay. Siya ay nakatalikod sa akin. Mahaba ang kanyang damit at may hawak siyang maliit na bag. Akala ko ay isang lola na naghihintay ng masasakyan. "Nanay, may hinihintay po ba kayo?" Tanong ko sa kanya, Sir Vince. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya sa akin, tapos tumingin sa ilog sa ilalim ng tulay. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Muli ko siyang tinanong kung kailangan niya ba ng tulong. Ngunit sa halip na sumagot, itinaas lamang niya ang kanyang kamay at itinuro ang gitna ng tulay. Nagtaka ako, syempre. Nang lumingon ako sandali sa direksyon na tinuturo niya at bumalik ang tingin ko sa kanya, Sir Vince, wala na siya. Walang yabag. Walang tunog. Parang hindi siya kailanman naroon. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nakita ko sa ilang matatandang residente. Doon ko unang narinig ang alamat tungkol sa matandang babae. Ayon sa kwento, may isang matandang babae raw na may malungkot na sinapit noong panahon ng pagtatayo ng tulay. May mga nagsasabing siya raw ay naging bahagi ng isang lumang kwento ng sakripisyo at mula noon ay may mga nakikita raw na anyo ng isang matandang babae sa lugar. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Hindi ko alam kung alamat lamang iyon o may dahilan kung bakit may mga taong nakakaranas ng ganoon. Pero mula ng gabing iyon, kapag tumatawid ako sa tulay ng Ala River, hindi na ako basta humihinto. Dahil may mga lugar na kahit bago pa lamang, mabilis magkaroon ng sariling kwento. At kung minsan, sa gitna ng mahabang tulay, habang tahimik ang gabi, may isang matandang babae na naghihintay pa rin sa gilid. Hindi upang manakot, kundi para ipaalala na may mga kwento sa isang lugar na hindi agad nawawala. Ang pangalan ko nga pala ay Ramon. 58 taong gulang na ako ngayon. Marami na akong nakita sa ilog ng South Sipaka. Malalaking hito, sawa, at mga baha na kayang tangayin ang buong taniman. Pero may isang gabing hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ikwento nang hindi ako kinikilabutan. Noong bata pa ako, Sir Vince, uso sa amin ang manghuli ng palaka kapag maliwanag ang buwan. Hindi kami gumagamit ng bangka. Ang gamit namin ay balsa na gawa sa kawayan na magaan lang itulak sa tubig. Bawat isa sa amin, Sir Vince, ay may salbabida. Dahil alam naming napakalalim ng bahagi ng ilog na tinatawag na Libwangan. Kasama ko noon ang tatay ko, ang tiyuhin ko, ang kuya ko at ang dalawa kong pinsan. Bago kami umalis, binalaan kami ng lola ko. Kapag tumahimik ang ilog,
umuwi na kayo agad. Napangiti lang kami, Sir Vince. Akala namin isa na naman iyong kwento ng mga matatanda. Bandang 11:00 na ng gabi nang makarating kami sa libwangan. Tahimik ang tubig, Sir Vince. Maliwanag ang buwan. Kitang-kita ang refleksyon ng mga puno sa ibabaw ng ilog. Habang marahan naming tinutulak ang balsa gamit ang mahabang kawayan, nagsimula kaming maghanap ng mga palaka sa gilid ng damo. Maya-maya, may napansin akong kakaiba, Sir Vince. Isa-isang nawawala ang mga tunog sa paligid. Tumigil ang mga kuliglig. Tumigil sa pagkokak ang mga palaka. Kahit ang mahinang ihip ng hangin ay tila nawala, Sir Vince. Napatingin ang tatay ko sa paligid at mahina niyang sinabi, "May mali." Bago pa siya nakapagdagdag ng salita, biglang bumigat ang balsa. Hindi ito lumubog, pero para bang may humahawak sa ilalim. Akala namin, Sir Vince, sumabit lang ito sa troso. Itinusok ng tiyuhin ko ang mahabang kawayan sa tubig upang itulak ang balsa. Ngunit hindi ito sumayad sa ilalim, Sir Vince. Sa halip, para itong tumama sa isang napakalaking bagay na malambot ngunit buhay. Biglang umindayog ang buong balsa. Napakapit kaming lahat. Kasabay noon, may narinig kaming malalim na paghinga. Hindi tunog ng tao. Hindi rin tunog ng kalabaw o buhaya. Mas mabagal, mas mabigat. Parang ang mismong ilog ang humihinga. Nagsimulang umikot ang tubig sa paligid namin, Sir Vince. Hindi mabilis, dahan-dahan lang. Pero bawat ikot ay lalong lumalaki. Napansin kong ang salbabida sa tabi ko ay unti-unting hinihila pababa ng tubig. Sinubukan kong hilahin ito. Ayaw umangat. Parang may ibang kamay na humihila mula sa ilalim. Biglang namatay ang lahat ng flashlight. Sabay-sabay ito. Wala ni isa ang naiwan na may ilaw. Ilang segundo kaming nilamon ng kadiliman. Pagbalik ng ilaw, doon namin nakita. Hindi ulo, Sir Vince. Hindi rin mata. Kundi isang napakalaking kaliskis sa ilalim ng malinaw na tubig. Kumikinang ito sa liwanag ng buwan. At habang nakatitig kami, unti-unti itong gumagalaw, kasunod ang dalawang matang kulay dilaw. Hindi ito kumukurap, Sir Vince. Hindi rin umiimik. Nakatingin lang sa amin. Pakiramdam ko, tumigil ang tibok ng puso ko, Sir Vince. Dahan-dahang umangat ang ulo ng nilalang. Napakalaki nito, Sir Vince. Mas malapad pa sa mismong balsang sinasakyan namin. Habang umaangat ito, napansin kong hindi pa pala iyon ang buong katawan nito. Mahaba pa ang nakalubog sa ilalim ng tubig. At habang gumagalaw ito, tila sumasabay ang buong ilog. Mahina lang ang sinabi ng tatay ko. "Huwag kayong gagalaw." Wala ni isa sa amin ang sumunod sa sarili naming hininga. Nakatingin lang kami, nakatingin din siya. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, unti-unting lumubog ang ulo ng nilalang. Kasabay noon ay umikot ng mabilis ang tubig.
Isang napakalakas na alon ang tumama sa balsa. Nagkawatak-watak ang mga kawayan, nahulog sa tubig ang isa kong pinsan. Buti na lang, mabilis siyang nahila ng tatay ko gamit ang salbabida. Wala na kaming inisip pa kundi ang makabalik sa pangpang. Iniwan namin ang mga timba, flashlight at mga nahuli naming palaka. Tumakbo kaming pauwi nang hindi lumilingon. Kinabukasan, Sir Vince, ikinuwento namin ang nangyari sa pinakamatandang mangingisda sa aming lugar. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay tumingin siya sa ilog at nagsabing, "Hindi kayo hinabol? Dahil hindi kayo ang pakay niya." Minsan, gusto lang niyang ipaalam na nandoon pa rin siya. Mula noon, hindi na muling bumalik ang pamilya ko sa Libwangan kapag sumasapit ang gabi. At hanggang ngayon, kapag may batang nagtatanong kung bakit walang nangingisda roon pagsapit ng hating gabi, hindi ko na sila tinatakot. Ngumingiti na lamang ako dahil alam kong may mga alamat na mas mabuting manatiling alamat. At may mga bahagi ng ilog na mas mabuting hindi na subukang alamin kung ano ang tunay na naninirahan sa ilalim. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at suportahan ang ating bagong channel. Dito natin pagsasama-samahin ang mga alamat, misteryo at kwentong nagbibigay kilabot. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na salaysay. Ako ang inyong tagapagsalaysay hanggang sa susunod na misteryo. Bago tayo totally na matapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga susunod nating kwento. Parte pa rin ito sa mga urban legends dito sa aking bayan na kinalakihan. Ang una, gusto ko pong i-highlight ang higanting inkantong ahas na natutulog sa Libwangan at ang buhayang aswang na naninirahan sa ilog ng South Sipaka. I hope na abangan po ninyo ang mga upcoming stories natin. And bago tayo matapos, parang paulit-ulit na tayo Bago tayo matapos, mag-shoutout po muna tayo. Big shoutout po kay Lovely Octaviano Ibanez. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sa kay Zenet May de la Cruz. Ay, mahal. Miko Borlasa, Jo Marie Barcelona. Maraming salamat sa pakikinig. Aldrin Jan Lucena, Louis J. Barcelona, Lovely Batuegas, maraming salamat. Enroy, John Paul de la Cruz, at dito tayo sa team, shout out din sa team Boyet, and of course Ming Ming Mini Sounds. Ano pa ba? Sino pa ba? And grupo ni Bebong. Maraming salamat sa pakikinig. Let's go!